Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ito po muli ang inyong kamanggagawa, Brother Paul Dito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And this is our time in the Word of God. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos, especially sa kanyang pag-iingat. Alam po natin, itong nakaraang mga araw ay talagang dumaan. Nasentrohan ho tayo ng bagyong Ulysses at nandun ho ang katindihan ng hangin, nandun ang katindihan ng ulan, at salamat ho sa Diyos na ang aming hong area ay hindi prone sa baha. Pero marami ho tayong mga kababayan, may ilan tayong mga kapatiran na sumapit ng mahirap na kalagayan. Ang ilan sa mga kapatiran ho natin ngayon ay wala pang kuryente, yung iba ay walang tubig. Actually, dito sa amin ay nito lang tanghali halos nagkaroon ng kuryente. Ang supply ng tubig, ng nawasa ay wala pa rin. Pero salamat sa Diyos na iningatan niya. Pray natin ang atin hong maraming mga kababayan na labis na apektado. Yung iba ay double hit ng bagyong Rolly and then bagyong Ulysses. Yung iba naman talaga ay napuruhan ng bagyong Ulysses na talagang sementro ho dito sa NCR. So tayo nagpapasalamat sa Diyos na tayo ho ay patuloy niyang iniingatan, ginagabayan at binibigay ang ating mga pangangailangan. Nandun ho ang aking constant updating communication sa atin ho mga kapatiran, kinakamusta sila. At salamat po sa Diyos. As far as I know, safe ang lahat ng ating mga kapatiran sa church. Ngunit mayroong ilan na mga malabis ang naging epekto ng bagyo. Lalo na ho si Brother Dave Paule at ang kanyang pamilya na ang kanilang tahanan ay malapit-lapit, just a few meters, maybe around 50 meters, 100 meters away mula mismo sa ilog ng Santa Maria. At ito ho ay nag-overflow at around, kung tama ang alala ko sa kwento, around 4 a.m. in the morning ay talagang forced evacuation sila. Naging mabilis ang pagtaas ng tubig at sang-ayon sa salita ko ng ating kapatid ay wala silang naihanda, wala silang naitaas, wala silang naisalba. Lahat ay nabasa. Lahat ng damit, konting damit lang daw ng mga bata ang naiangat. Pero ang lahat ng bagay ho ay nabasa, maputik sa kanila. So pag-pray natin sila Brother Dave Paule. Alam naman natin yung kanyang karamdaman. Pag-pray natin yung kanyang kalusugan. Pag-pray natin yung epektibong procedure na mangyari sa kanya, o yung procedure na mangyari sa kanya ay maging epektibo. At sangayon ho sa kanya ay kahit papano naman ay may kaunting pagkabawas sa pananakit. So let's pray na nawa ay siya ho ay patuloy na ingatan ng kanyang buong pamilya, maging yung kanyang lipunan doon, maging yung kanyang mga kamag-anakan doon sa lugar na yun ng Lalakhan, na talagang grabe ang naging epekto ng bagyo sa kanila at pagbaha. At salamat sa Diyos, meron na silang kuryente, ngunit wala pa rin silang tubig. So pero purihin din sa Panginoon ang merong ilan na ginagamit ang Diyos na mga nagbibigay ng tulong sa kanila upang sila naman ay makaraos. So salamat ho sa Diyos sa bagay ho na yun. Pray natin ang bawat isa. Pray natin ang ating bayan. Pray natin ang ating presidente. Yan ay utos ng Panginoon. At lalo't higit ay nawa ang mga bagay ho na ito ay lalong maglapit sa mga tao sa Diyos. Sabi nga ho ng isang mangangaral, suffering is God's megaphone. Maraming pagkakataon at kung tayo ho ay mangangalap ng impormasyon, ay maraming mga tao ang mas nailapit sa Diyos sa pamagitan ng mga kahirapan, ng mga sufferings. At nawa ay atin hong mailapit sa Panginoon ang mga kapatiran at mga kababayan ho natin na ito. Okay, so yun lamang ho ang ilan sa mga updates po natin. Oh, by the way, Lord willing, mamaya ho, hindi ko lang alam kung sino sa mga kapatiran natin ang available sa atin hong prayer room. Pero Lord willing ho ay pagkatapos ho ng ating time in the Word, we'll have our prayer room. I will post our link sa atin hong Facebook group
sa JCBC, Jesus Christ Baptist Church of Santa Maria Facebook group, and sa ating mga group chat upang magkasama-sama ho tayo sa pananalangin. Meron ho tayong ilang mga kapatiran, kaibigan na nakatunghay from Marilao, and I know malamang higit sa malamang hanggang ngayon ay baha pa rin sa Marilao. So I hope you're all doing well at kasama ho kayo sa amin hong panalangin. So tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong pag-iingat. Salamat po sa iyong patuloy na proteksyon, provisyon sa aming mga pangangailangan. Ngunit higit dito sa lahat ng ito ay salamat sa dakilang kaligtasan na binigay mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po na merong namatay para bayaran ang aming mga kasalanan. At siya'y muling nabuhay upang kami ay ariing ganap sa iyong harapan. Maging katanggap-tanggap, magkaroon ng buhay na walang hanggan at isang sigurado na kaligtasan. Salamat po, O Diyos. Lord, kami po ay sama-samang nakikiusap. Humihingi ng iyong habag. Lord, sangayon sa iyong salita, ikaw ay isang Diyos na mahabagin. Na alam mo ang kalagayan, alam mo po ang bawat kahirapan, hinagpis ng iyong mga nilalang. Ikaw ay Diyos na mabuti, na iyong pinauulan sa bukid ng mananampalataya o ng matuwid at ng hindi matuwid. Lord, kami po ay humihiling na patuloy kang maging mabuti, lalo kang mahabag, lalo na po sa aming mga kababayan na labis na naapektuhan ng mga bagyo na nagdaan. Ang ilan, O Diyos, ay nagre-recover pa lamang sa naunang bagyo at ngayon narito na naman. Marami, O Diyos, ang nasira ang tahanan, maging ang kabuhayan, at mayroong mga nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay. O Panginoon, alam namin, sangayon sa iyong salita, ang mga bagyong ito, malalakas na hangin na ito ay gumagawa sangayon sa iyong salita. Hindi ito labas sa iyong soberano na kapangyarihan. Mahabag ka po, O Diyos. Gamitin mo ang lahat ng ito sa kapurihan ng iyong pangalan. Gamitin mo po ito upang patuloy na maglapit ng mga tao sa iyo. Lalo na po, O Diyos, aming hinihingi ang iyong habag at biyaya sa iyong mga anak na apektado ng mga bagyong ito. Lord, particularly, tinataas ko po sa iyo si Brother Dave Paulet, ang kanyang pamilya, Sister Juvie, si Andre, si Daryl. Lord, nahando ng matinding kahirapan nila. Basa ang lahat ng gamit. Ang tunay, Panginoon, nandun pa ang karamdaman. Mahabag ka po. Iunat mo po ang iyong kamay, lingapin mo po sila. Tuloy ka pong gumamit ng mga tao, oo, maging kaming mga kapatiran, upang may abot ang tulong at may paramdam ang pagmamahal. Lord, maging ang aming mga kababayan, mahabag ka po. Ang aming pong mga kapatiran, nandun pa rin ang karamdaman. Ang Kubol family, ang kanilang dalawang anak na si Jansen at si Stephen, na nandun ang lagnat. Lord, mahabag ka. Ilayo mo po sa kapahamakan ng mga batang ito. Kung din, Panginoon, Sister Marica na patuloy nagre-recover mula sa cesarean operation, ingatan mo po. Sister Marilyn Ganas at ang kanyang ina, ingatan mo po. Muli, Panginoon, sa iyo kami umaasa. Aming kinikilala ang katotohanan, ang ibon ay hindi babagsak kung hindi sa kapahintulutan mo. Kaming mga mananampalataya mo, tunay na hawak-hawak mo sa iyong mga kamay. Salamat po, O Diyos. Sa aming pag-aaral ngayong gabi, bigyan mo kami ng liwanag. Tulungan mo kami na makita ang iyong katotohanan. Nawa, O Diyos, hindi ang tinig ng tao, kundi ang katotohanan mo ang marinig. Pagkat ang katotohanan mo magpapalaya sa amin. Pagkat ang katotohanan sa Panginoon.
Well, ang ating pag-aaralan ngayon ay isang napakahalagang paksa. Actually, yung ating mga nakaraang dalawang paksa na pag-aaral about the gospel and about perverting the gospel and also the foolishness of adding works to the gospel is very, very important sapagkat ang ebanghelyo ang puso ng Kristyanidad. Remove the gospel. Ayan. So, pasensya na ho, no? Nag-reconnect ho ang atin hong live stream because medyo mahina yung ating wifi signal. Pinaabot na lamang po natin dito. And I hope kahit no medyo puputol-putol ay sama-sama pa rin ho tayo sa atin hong said ay ang ebanghelyo ay napakahalaga. Ito ang puso, ito ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Pag tinanggal mo ang ebanghelyo, Christianity becomes only a social club. Remove the gospel, ito ay isang samahan lamang ng mga magkakaibigan at wala ng iba. At napakahalaga ng ebanghelyo. Kaya nga ho natin, at ito ho ay protektahan. Nakaraan, pinag-aralan natin yung foolishness of adding works and I hope na ito ho ay tumatak sa ating mga kaisipan. Yung ehemplo ni Abraham ay nagpapakita na talagang kahangalan ng subukang idagdag ang gawa o ilahok ang gawa o pagsunod sa kautusan para maligtas. And then also yung demand ng kautusan. Ano ba ang demand ng kautusan? Is absolute perfect obedience. At yan ho ay imposible. Hindi dahil may problema ang kautusan, kung hindi, ang sabi ng Biblia, dahil tayo ay makasalanan. It was weak through the flesh. So, nasa atin ang problema. Hindi kaya ng tao na marating yung dinedemand ng kautusan. Hindi kaya ng taong pumasa sa demand ng kautusan, which is absolute perfect obedience. Kaya it is foolishness na ito ho ay i-add para tayo ay maligtas. Sabi ko nga ho last time, as the moment na mag-add ka ng works, yung works na yon ay kailangang i-judge, at kapag ginudge ng Panginoon ang ating mga gawa, ito ay masusumpong ang kulang, ito ay masusumpong ang kapos, therefore hindi papasa. And then, yung pagliligtas ni Jesus ay nagpapakita na isang kamangmangan na subukang magdagdag ng gawa upang tayo ay maligtas. Because si Jesus lamang ang tagapagligtas natin mula sa sumpa ng kautusan. Being made a curse for us. Pinag-aralan natin yung vicarious sacrifice or substitutionary atonement. Christ dying in our place. Siya ang nagbayad, siya ang nagdusa, siya ang tumanggap ng puot ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi nga ho, if we will just come back sa Galatians chapter 4, Galatians chapter 2, isa sa mga huling talata na atin hong binagyang pansin na sa last Wednesday, verse number 21. And if you're holding your Bible, kung wala pa itong underline it. If wala pa itong marka, bilugan natin. Napakahalaga ang sinabi ni Pablo dito. Ang sabi niya sa Galatians 2 verse 21, I do not prostrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain, or Christ died in vain. Hindi ko winawalang bahala ang biyaya ng Panginoon. Ano itong biyaya ng Diyos na ito? Na ibinigay niya si Jesus para maging tagapagligtas. Hindi niya ito winawalang bahala. Paano ba ito mawawalang bahala? Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kautusan. At maraming mga tao, yaan ho ang paniniwala. Sumunod ka sa 10 utos para maligtas ka. At kaakibat nito lagi, magpakabait ka para maligtas ka. At kung yun ang paraan ng kaligtasan at kailangan yun para maligtas, sabi ni Apostol Pablo, walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo.
walang kabuluhan. Mawawalang kabuluhan, mawawalang bahala ang biyaya ng Panginoon. So, the point is, hindi ito pwedeng paghaluin, hindi pwedeng 50-50, hindi pwedeng 80-20, hindi pwedeng 99-1, 99% gawa ni Jesus, 1% gawa. No, it must be purely by God's grace through Christ, by faith. At yan ho ang malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon. At sa biyaya ho ng Diyos, ay meron naman ho tayong mga kapatiran na nagbigay ng ilang suhestyon kung ano pa yung ilang mga maaari at maganda nating talakayin. At tingin ko ho ay maganda yung suhestyon ho na yon kung ano naman ang ganap ng kautusan, ano naman ang halaga ng kautusan sa ating buhay bilang mga Kristiyano. At kaysa yun lang ang paksa na ating bigyang pansin, ay nakita ko ho na magandang talakayin sa atin hong pag-aaral dito sa Time in the Word ay ang paksa na mga marka ng tunay na ligtas. Or, in another way ng saying it is, mga marka ng isang taong tunay na sumasampalataya sa tunay na ebanghelyo. Another way of saying it, paano ko ba malalaman kung ako ay isang totoong Kristiyano? At dahil, bakit natin ho pag-aaralan ito? Sapagkat in studying this, ay madadaanan natin yung halaga ng pagtupad sa kautusan. Okay? So, sana ho malinaw. Ang pagtupad sa kautusan ay walang puwang para maligtas. Pero ang pagtupad sa kautusan ay kinakailangan gawin ng isang tunay na ligtas. Well, medyo mag-go ahead tayo maglilip forward tayo sa lesson, pero puntahan natin sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2, at babalikan na lang ho natin to sa mga susunod na time natin in the Word of God. 1 John, ang sabi ni John sa 1 John chapter 2. So sana maliwanag. Para maligtas, maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos, walang aariing ganap sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng kautusan. Pero kung ikaw ay ligtas na, ang sabi ni Juan ay ito. 1 John chapter 2, verse 3. And hereby we do know that we know Him. So, nakita ho natin dito or hereby sa pamamagitan nito, we do know, nalalaman natin that we know Him. Na kilala natin siya. And sa language dito ni John, that word know ay hindi lang basta cognitive knowledge, may alam ka tungkol sa Diyos, may alam ka tungkol kay Jesus. Kung hindi, yung word na know dito is kind of relational. Nagsasabing merong relasyon. Kagaya ng sinabi ni Jesus sa John chapter 10, I know my sheep. Kilala ko ang aking mga tupa. And hindi lang ito basta cognitive knowledge, but ang nagdinidiinan nito ay merong relasyon. At ang sabi dito ni John, nalalaman natin na meron nga tayong buhay, tunay, genuine na relasyon, pagkakilala sa Panginoon. And hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. And the point na gusto kong i-stress ho dito, yung gamit ni John sa word na if ay hindi conditional. Hindi ito prerequisite para ka magkaroon ng relasyon sa Diyos. Hindi ito kondisyon para ka maligtas. Maliwanag, ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. So, paano ang gamit ni John sa word na if na ito? Well, it is not conditional, but rather it is, if there's such a word, indicational. Nag-i-indicate, nagbibigay ng ebidensya na ikaw nga ay may relasyon sa Panginoon. At dito mo malalaman paano daw? If we keep His commandments. So, keeping the law, keeping the commandments of God ay hindi prerequisite para maligtas.
Pero malalaman mong ikaw ay tunay na ligtas kung ikaw ay namumuhay sa pagtupad, sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. So, hindi necessarily, hindi tayo antinomian. Yan ho ay technical na tawag dun sa mga talagang lubusan ng nagbabaliwala sa kautusan ng Panginoon, and they abuse the verse na kung saan sinabi ni Pablo, "For we are no more under the law, but under grace." Kung hindi daw under the law, hindi na kailangang sundin ng kautusan, mamuhay ka na kung paano mo gusto. That is not the case. Ang maliwanag na sinabi ng salita ng Panginoon, we know that we know Him. Hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. So that's one of the marks of a true believer. Kaya pag tinanong mo, paano ko ba malalaman na ako'y ligtas? Well, isa sa mga tanong ay ito, ikaw ba ay namumuhay sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon? Liliwanagin natin yan sa mga susunod, but let me just give a quick clarification. Hindi natin sinabi at hindi sinasabi ng Biblia na ikaw ba ay namumuhay sa perpektong pagsunod. Actually, few verses before that, ang sabi ni Apostol Juan, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins. Again, hindi ibig sabihin kapag ang isang tao ay Kristiyano na, hindi na siya magkakasala. Pero ang trajectory ng kanyang buhay, ang direksyon ng kanyang buhay ay direksyon ng pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Pumapalya ba? Yes. Nahuhulog ba? Opo. Nadadapa, natatapilok, nadudulas, nabibigla, natutukso, anumang words ang gusto mong sabihin, ito ay nangyayari sa Kristiyano. Pero hindi siya namumuhay sa pagsuway kung hindi ang buhay niya ay buhay ng pagsunod. Pero nahuhulog pa rin. Pero ang direksyon niya ay pagsunod. We keep His commandments. So that is one of the marks of a true Christian. Pero gusto ko hong simulan ang ating pag-aaral sa serye ho na ito. Actually, almost a year namin pinag-aralan yan dito sa JCBC sa aming Sunday School. Pero hindi ko ho gustong maging ganong kahaba ang ating pag-aaral. At pinili ko ho na talakayin ho ulit ito. Hindi dahil nauubusan na ako ng sasabihin, dahil marami din tayong mga kaibigan mula sa ibang mga churches. Marami tayong mga kamag-anakan sa atin noong Facebook kung may nag-host ng watch party, sinishare, ay napakahalaga ang katotohanan ho na ito ay talagang mabigyan natin ng pansin. So, marks of true salvation. Marka ng totoong kaligtasan. Another way ng pagsasabi ito, marka ng totoong pagiging Kristiyano. Isa ho sa mga magandang halimbawa dito ay ang pera. Ano ba ang mga marka ng isang totoong pera? At pag pumunta kayo sa bangko, kadalasan may makikita ho tayong mga poster doon na merong peking pera at merong totoong pera na magkatabi at naka-indicate doon ang mga katangian ng isang totoong pera. At ang kailangan mong gawin ay kapag meron kang hawak na pera, yung mga katangian na yon ay iyong tingnan na handon ba doon sa hawak kong pera. Well, kung nahandon, well, totoong pera. Pero kung wala doon, meron kang sapat na dahilan para tignan at questionin, mukhang hindi ito totoo, or you can even arrive at the conclusion na talagang hindi ito totoo. Peke. Ayaw natin ng peking pera. Walang may gusto ng peking pera. At ayaw din natin ng peking pananampalataya. Ayaw din ng Panginoon ng peking disipulo. Ayaw natin ng peking Kristiyano. Sapagkat kung ikaw ay hindi totoong Kristiyano, sapagkat ikaw ay kung hindi totoong mananampalataya, ay patungo ka pa rin sa kapahamakan ng impyerno. So napakahalaga ng pag-aaral ho na ito. And mind you, gusto ko hong medyo limitahan yung scope natin. We will not be tackling about
so-called Christian groups na naghahayag ng peking ebanghelyo. Okay? Sana ho, nasundan niyo yung ating mga nakaraang pag-aaral, and if not, I would like to encourage you to go back doon sa mga nakaraan nating pag-aaral. Dinefine natin ng malinaw ang ebanghelyo, bawal dagdagan, hindi uubra na magdagdag, at kailangan totoong sampalatayanan ang ebanghelyo. Ang atin hong pag-aaral ay malilimitahan natin sa mga talagang nagtuturo ng ebanghelyo, ng tunay na ebanghelyo, sa mga taong nagpapahayag, nagpapakilalang mananampalataya ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. And mula dito ay nais ko hong hamunin, maging ang aking sarili at maging ang bawat isang nakikinig, na ating titignan ang salita ng Diyos. Kagaya nga nung poster sa bangko, ito yung mga katangian ng totoong pera. Titignan natin ang salita ng Diyos. Ano ba ang mga katangian ng totoong Kristiyano? Paano ba nilarawan ng salita ng Panginoon ang isang... Ayan, pasensya na ho. Talagang ang atin hong signal ay on and off, and I hope ay hindi ho kayo na-turn off sa atin hong pag-aaral, sapagkat ito ho ay napakahalaga. At tuloy ho natin at hindi ho tayo magpapakatagal. Ano po? So tingnan ho muna natin ang sa nga parte ng salita ng Diyos na kung saan makikita natin na ito nga ay isang bagay na talagang dapat ho nating bigyan ng pansin. Una ho ay sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, at atin na hong itong nabasa nung mga nakaraan nating pag-aaral, pero I hope na ito ho ay ma-refresh sa ating kaisipan. So ito ho ay ilang mga talata, or I will use the word biblical warrant, na ating pag-aralan talaga, na kailangan nating seryosohin talaga, na bigyang pansin ang pag-aaral patungkol sa mga marka ng pagiging totoong Kristiyano. Matthew chapter 7, verse number 21. Ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So, narito po ang isang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoong Kristo na Panginoon. So, this is not talking about Buddhism, that dahil hindi nila tinatawag si Jesus na Panginoon. This is not talking about Islam, dahil hindi nila kinikilalang ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. So, nililimitahan natin yun hong ating pag-aaral sa mga taong tumatawag kay Jesus, kumikilala kay Jesus na Panginoon, kumikilala kay Jesus, nagpapahayag na si Jesus ang kanilang tagapagligtas. And within that, na nagpapakilala at nagpapahayag na si Jesus ang kanilang Panginoon at tagapagligtas, ang sabi ni Jesus, hindi lahat ng iyon ay papasok sa kaharian ng langit. Actually, binigyan niya pa ito ng description sa verse number 22. Many. At kung meron siguro isa sa mga napakalungkot na salita sa Bible ay yung unang salita na yun sa verse 22. Hindi ho ito kakaunti, mga kapatid, mga kaibigan. Marami mula sa mga tao na tumatawag kay Jesus na Panginoon, naniniwala na si Jesus ang tagapagligtas. Marami sa mga taong ito ay ito ang kahahantungan. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? So these are people busy. Marami silang ginagawa sa pangalan ni Jesus. Masipag sila para sa pangalan ni Jesus. At
ito ay isa sa mga dahilan kung bakit asang-asa sila na sila nga ay papasok sa kaharian ng langit. Napansin niyo yung lengguwahe, many will say to me, sasabihin nila, they will receive, Lord, ganito ako, Lord, ganito ako, Lord, ganito ako, sa pangalan mo. Pero ang sabi sa kanila ni Jesus sa verse number 23, and then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So many na asang-asa, many na tumatawag kay Jesus na Panginoon ang hindi papasok sa kaharian ng langit at ipopronounce sa kanila na Jesus, I never knew you. And remember, that word knew ay hindi lamang cognitive o pagkakilala, pagkaalam, that rather speaking of having a relationship. I never knew you. I do not have a relationship with you. Hindi ko kayo mga tupa. Nagsalayo kayo sa akin. So again, dito pa lamang ho, I hope kung bisita na tayo, talagang kailangan nating siguraduhin. Talagang kailangan nating alamin, merong mga tao na asang-asa na sila'y papasok. Pero hindi sila totoong mga mananampalataya ni Kristo. Ginagamit nila ang pangalan ni Jesus. May mga ginagawa sila sa pangalan ni Jesus. Pero hindi sila kay Jesus. So, kailangan ho natin na talagang alamin, siguraduhin sa ating mga sarili na tayo nga ay kay Hesus Kristo. Another biblical basis or warrant sa pag-aaral ho na ito ay masusumpungan ho natin sa sa 1 Corinthians chapter 15. And I know na familiar ho tayo sa 1 Corinthians chapter 15 sapagkat nung pinag-aaralan natin ang patungkol sa Ebanghelyo ay ito yung isa sa mga talata na madalas natin hong binabalikan. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 up to verse number, for the sake of time, hanggang verse number 2 lang ho muna. 1 Corinthians 15 verses 1 to verse number 2. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. So, sabi ni Pablo, aking de-declare, pinapahayag sa inyo ang ebanghelyo na akin nang ipinangaral. So, this is a replay of the gospel. Nang sabi ni Pablo, pinangaral niya, tinanggap nila, at pinanatilihan nila. Verse 2, by which also ye are saved. So how were they saved? They were saved by the gospel. Sila'y naligtas sa pamagitan ng ebanghelyo. At ang sabi ni Pablo, if ye keep in memory what I preached unto you. As I've said, unfortunate translation ng King James, dahil yung word na memory dyan ay wala sa Greek manuscripts. Hindi merely memorizing the gospel ay nagpapatunay na ikaw ay ligtas na. Kung gayon, napakadaming tao ang memoryado ang ebanghelyo. If ye keep, and this ties up dun sa sinabi ni Pablo, wherein ye stand. A true Christian stands in the gospel. A true Christian keeps the gospel. Another way of saying it, a true Christian perseveres in the gospel. Ang totoong Kristiyano nagpapatuloy sa ebanghelyo. Kaya ang sabi ni Pablo, kayo ay ligtas if, again, hindi to kondisyon. Ito ay indikasyon. Ano ang nag-i-indicate? Ano ang patunay na totoong ligtas? If ye keep that which I have preached unto you. Kung inyong iniingatan, hindi nyo winawala, hindi nyo itinatapon, hindi nyo disregard, that is, nagpapatuloy kayo sa pananampalataya sa ebanghelyo. Ang sabi ni Pablo sa verse number 2, unless ye have believed in vain. Unless ye have believed in vain. So kung ang isang tao ay hindi totoong nananampalataya, they will not keep the gospel because they believe in vain. Ano ang punto ko ho na gustong makita natin dito? It is possible. It is very much possible
na sa lupon ng mga nagpapakilalang Kristiyano, sa mga taong nakapakinig ng sakto, makapangyarihan, maliwanag na pangangaral ng Ebanghelyo. At walang ibang nangaral sa kanila kung hindi si Apostol Pablo. Si Pablo ang nangaral, genuine ang mangaral, genuine ang Ebanghelyo, pero pwede mangyari na hindi genuine ang pananampalataya. So, kailangan nating siguraduhin. Totoo ba? Totoo ba ang pananampalataya mo sa Ebanghelyo? Totoo ba? Totoo ba akong ligtas? Totoo ba? Ako ba ay isang tunay na Kristiyano? Kailangan natin yang siyasatin. Isa pa ho na talata sa Biblia na gusto kong makita ho natin ngayong gabi na talagang nagpupush sa atin na bigyang pansin na ang pag-aaral ho na ito ay mula sa Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Sa Hebrews chapter 3, simulan ho natin sa verse number 12. Hebrews chapter 3, verse 12. Ito po ang sabi ng writer ng Hebrews. Sabi niya, "Take heed, brethren." So, take heed. Ibig sabihin, mag-ingat kayo, mga kapatid. At bakit sila kailangan mag-ingat? "Lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God." So, narito ang sabi ng writer ng Hebrews, mga kapatid, mag-ingat kayo. At ang sinusulatan dito ay mga lupon ng mga mananampalataya. Mag-ingat kayo, baka meron sa inyo in the group of genuine believers, sa lupon, sa samahan ng mga tunay na mananampalataya, maaaring meron na nasa loob. Kasama nila, nakiki-amen, nakiki-Bible, nag-church every Sunday, maaaring nasa loob na merong masamang puso na hindi talaga sumasampalataya. Kasama ng mga tunay na mananampalataya. Pero hindi tunay na Kristiyano. So I hope, at meron pa tayong mga verses na pwedeng puntahan, but I hope these 3 passages ay malinaw na nagpakita sa atin na oo nga, kailangan nga nating pag-aralan ano ba ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang marka ng totoong Kristiyano. Hindi na pwede yung basta Kristiyano. Hindi na pwede yung, basta sincero naman sila. Hindi na pwede yung, basta sa Diyos din naman lahat yan. No. Hindi lahat na tumatawag sa Panginoong Hesus na Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Meron talagang ang pananampalataya ay hindi tunay. Maaari talagang mangyari na kasama ng mga totoong Kristiyano, pero meron parang puso na hindi tunay na sumasampalataya. Ano ang kailangan nating gawin? Well, dito sa verse na ito, sa Hebrews 3 verse 12, ang sabi ho ng writer ng Hebrews ay take heed. Anong ibig sabihin ng take heed? We must pay great attention. We must give careful attention sa bagay na ito. Take heed. Mag-ingat kayo. Bigyan nyo ng atensyon. Kaya hindi ito isang bagay na kailangan lang o na pwedeng i-brush off. Hindi ito isang bagay na ipagkikibit-balikat lang. Hindi huubra yun. Kailangan itong bigyan ng matinding konsiderasyon ng mga tao na nagpapakilalang Kristiyano na maaaring nasa loob ng iglesia, maaaring may mga ministry para Matthew 7, busy sila sa pangalan ni Jesus. Pero baka hindi pala tunay na mananampalataya. We must give careful attention. Take heed. And then another response sa bagay ho na ito ay sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 13. 2 Corinthians chapter 13. Hindi ko alam sa inyo mga kapatid. Pero if I try to recall
yung mga time na kahit nung kabataan pa ako'y uma-attend sa church, nakikinig na maraming mga preachings. Halos hindi ko natatandaan na merong nangaral mula sa 2 Corinthians 13, verse 5. 1 Corinthians 13, marami. That's chapter about love. Pero 2 Corinthians 13, verse 5, ang sabi ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo ito, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. So ito ho ay isa pang response natin doon sa katotohanan na maaari pala talaga na merong hindi Kristiyano sa lupon ng mga Kristiyano. Na merong mga peking mananampalataya. Una, pay careful attention. Take heed. Pangalawa, examine ourselves. Siyasatin natin. And that word, siyasatin, ang Greek word niyan is patungkol sa word na investigate, na para bang isang soko na talagang iniimbestigahan, titingnan ang bawat corner, tinisipat ang bawat ebidensya, inaalam, iniimbestigahan, naghahanap ng sapat na ebidensya. Hindi pwede sa soko yung, basta siya yung pumatay. Hindi. Kailangan may ebidensya. Basta Kristiyano ako. No. Kailangan may sapat na ebidensya sang-ayon sa salita ng Panginoon. Examine yourselves. Wala ho tayong ibang gagamitin na basihan para sa marapat at maayos na pagsisiyasat sa ating mga sarili kung hindi ang salita ng Panginoon. Nawa ang liwanag ng salita ng Diyos ang magbigay sa atin ng tamang pananaw kung ano nga ba ang ating spiritual na kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. So narito ang isang bagay, o meron ho akong dalawang bagay na gustong sabihin mula sa talatang ito na ating binasa, 2 Corinthians 13 verse 5. Una, it is possible to have a proper evaluation. Inutusan ni Pablo ang mga Kristiyano, examine yourself. So it is possible to examine, and it's also possible to find out. Posible na siyasatin, posibleng imbestigahan ang ating sarili, at posible ding dumating sa tama at maayos at honest na konklusyon. At dalawa lang ang pwedeng konklusyon. It's either totoo kang Kristiyano or masumpungan mo na ikaw pala ay hindi totoong Kristiyano. Ang hindi pa pwedeng mangyari doon, ikaw ay medyo Kristiyano lang, hindi yun uubra. It's either totoo kang Kristiyano o hindi ka tunay na mananampalataya. We must examine ourselves. Isa pa ho, at nasabi ko na kanina, itong bagay na ito, itong utos na ito, ay napakadalang tinuturo sa maraming mga churches. And I believe, maaaring isa ito sa dahilan kung bakit, sa gaya ng sinabi ni Jesus, marami ang magsasabi sa Kanya sa araw na yon. Marami ang asang-asa ng totoong Kristiyano, pero hindi papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. We must examine ourselves whether we be in the faith. Isa pa hong talata ay magmumula sa 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1, ang sabi ho ni Apostol Pedro dito, 2 Peter chapter 1, and verse number 10. 2 Peter chapter 1, verse 10. Ang sabi niya, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. So narito ang isang utos. Again, imperative ito, inuutusan ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya. At anong utos? Make your calling and election sure.
Now, alam ko ho, marami ho ang allergic sa salitang election at marami ang nami-misuse ang salitang calling at sa lengguwahe dito ni Pedro, considering the context, ang calling dito ay hindi vocational, kung hindi salvific. Siguraduhin mong totoo kang tinawag sa kaligtasan. Ang election dito ay lalong hindi political election, kung hindi yung talagang paghirang ng Panginoon sa kaligtasan. So these two words, calling and election, is both salvific words or words na may kinalaman sa lengguwahe, may kinalaman patungkol sa kaligtasan, at ang emphasis ay ito: siguraduhin mong ligtas ka. Siguraduhin mo nakabilang ka sa mga tinawag. Siguraduhin mo nakabilang ka sa mga hinirang. Make your calling and election sure. At ang sabi ho dito ni Pedro, give diligence. Give diligence. Magbigay sipag ka dito. Magbigay ng pagsisikap na siguraduhin mo ang iyong pagkatawag at pagkahirang ng Panginoon. Siguraduhin mo at bigyan mo ng pagsisikap na ikaw nga ay isang tunay na tupa ni Kristo, tunay na Kristiyano. So, bigyan lang ho natin ng ilang mga hamon at aplikasyon. Una hong tanong ay, ikaw ba ay totoong Kristiyano? Ikaw ba ay totoong mananampalataya ni Kristo? At kung sinasabi mong, ay brother Paul, totoo, Kristiyano ako, anong basihan? Anong ebidensya? Examine yourselves, investigate yourselves, sabi ho ni Pablo. Prove your own selves, patunayan mo. Testingin mo ang iyong sarili. Ikaw ba ay isang tunay na mananampalataya? So right now, kung ikaw ay nagpapakilalang Kristiyano, let me ask the question, what's the evidence? Saan nanggagaling yung claim? Saan nakatungtong? Meron bang ebidensya na pwedeng ipresenta para mapatunayan ang claim mo na ikaw ay isang tunay na mananampalataya? Let me just give two dangers mula sa bagay ho na ito. One danger ay ang hindi pagbibigay ng diligence. One danger ay hindi pagbibigay ng pagsisikap, hindi pagbibigay ng kaseryosohan sa bagay na ito. Yung iba ay the danger ng basta Kristiyano ako. Wala akong pakialam sa ebidensya, wala akong pakialam sa pagsisigurado, wala akong pakialam sa pagsusubok, basta Kristiyano ako. Hindi ho yun nag-a-align sa mga talata na binasa natin sa salita ng Diyos. There must be an evidence. Merong basihan. Hindi siya uubra na basta. Pangalawa na danger ay ito. Basta tinanggap ko si Jesus. Basta may relasyon ako kay Jesus, basta tinanggap ko si Jesus. At marami na nagpapakilalang Kristiyano sa panahon natin ngayon, yun ang tugon. Kristiyano ka ba? Oo. Paano ka naging Kristiyano? Tinanggap ko si Jesus. At alam niyo ho, isa sa pinakamaganda at healthy na maaaring gawin pag sinabi ng isang tao ay tanungin ulit sila, anong ibig sabihin mo na tinanggap mo si Jesus? What do you mean nung sinabi mong tinanggap mo si Jesus? At alam niyo ho, marami ang mahuhulog sa kategorya ng tinanggap nila si Jesus sa pamamagitan ng isang ritual. At marami ho, even in Baptist churches, nahuhulog dito na ang ritual na tinatawag ho na ito ay walang iba kung hindi ang sinner's prayer. Paano ko naligtas? Tinanggap ko si Jesus. Ano yung ibig sabihin tinanggap ko si Jesus? Sumunod ako sa isang panalangin. So pag sinorkat mo, paano ka naligtas? Naligtas ako dahil sumunod ako sa isang panalangin. At yun ho ay isang kadelikaduhan.
ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ay hindi sinner's prayer. Ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ay hindi yung pagtataas ng kamay, paglalakad doon sa gitna, o pagyuko doon sa altar at pagsunod sa isang diniktang. No. Hindi yun ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ay ang ebanghelyo ni Kristo. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan at tunay na pag-asa ng muling pagkabuhay. Yun ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, ang ebanghelyo ni Kristo. Bakit ko didiinan ito? Sapagkat ito ho ay sakit ng maraming mga iglesia. Again, gusto ko hong linawin, hindi ho ako against sa prayer. But many times I have observed na ito ho nga ay naging ritual na. Walang iniwan sa Roman Catholic Church ang ritual ng manalangin. Manalangin ka ng 10 ganito, 20 ganito, 30 ganito, ikaw ay patatawarin. Sa Baptist, sumunod ka sa panalangin ito at maliligtas ka. They're not saying it that way, pero I have witnessed it being practiced that way. Actually, kung ang Roman Catholic Church ay may sinasabing there's no salvation outside of the church, meron mga Baptist ay sinasabi there's no salvation without sinner's prayer. Nakapakinig na ako ng ilang mga taong gano'n. Hindi ho ang sinner's prayer ang nagliligtas. Si Jesus ang nagliligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Let me just give a challenge. Dahil maaaring meron na nakikinig sa atin ngayon na, again, pinractice ito ng matagal, tinuturo ito ng matagal. Pero unang challenge is, 1, meron bang turong ganito at example nito sa bagong tipan? Brother Paul, sabi sa Romans 10:9, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, sa verse 13, Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay, yun ang sabi ng Biblia, pero ang ibig sabihin ba nun, sinner's prayer? Is that the proper interpretation ng verse na yun? O yun yung itinapal doon? Ano ba talaga ang pinag-uusapan sa Romans chapter 10? Yun ba ang dinidiinan ni Pablo pagsunod sa isang panalangin? So, number 1 challenge, ito ba'y commanded sa New Testament? Meron ba example ito sa New Testament? Pangalawang challenge, ito ba ay makikita mo sa church history? Ginawa ba ito ng mga naunang Kristiyano sa atin? Mind you, we are not the first Christians. Actually, historically speaking, ang sinner's prayer ay nagsimula lang lumabas, sumikat somewhere around 1900s. So, hindi ito luma. Ito ay napakabago. Early 1900s, late 1800s. Doon lang nagsimulang lumabas itong sinner's prayer na ito. But before that, for 1800 years na nag-i-exist ang Christianity, no recorded practice of sinner's prayer. Again, that is historically speaking. Kung ayaw mo ng historically speaking, pumunta ka sa biblical history, which is the New Testament, the works of the apostles, the acts of the apostles. Wala. There is none. At kung ito ay napakahalaga, kagaya ng claim ng iba na para bang imposibleng maligtas ang isang tao kung hindi susunod sa panalangin ganito, bakit hindi ito tinuro ng mga apostol? Bakit nung may nagtanong kay Apostol Pablo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Ba't hindi sinabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at sumunod ka sa akin sa isang panalangin? No. I'm not against prayer. If you want to pray, pray. What I'm against is, ang laban ko, ang hindi huubra, sapagkat ito'y lumalabas na pagpipilipit sa ebanghelyo, nagdadagdag sila, manampalataya ka sa Panginoong Hesus,
at sumunod ka sa panalangin ito para ka maligtas. As if pag hindi sumunod sa panalangin, hindi maliligtas. Walang iniwan sa mga Judaizers, mananampalataya sa Panginoong Yesus at magpatuloy ka. What I'm saying is there's a danger. There's nothing wrong with circumcision. Ginagawa natin yan sa panahon na natin yun. Pero kung ginagawa mo ito as a prerequisite for salvation, dinadagdag mo sa Ebanghelyo ni Kristo, it is a perversion of the gospel. There's a thin line. At tingin ko ho, may mga tumatawid sa linyang ito at na-pervert ang Ebanghelyo. Na-witness ko ho, personally, mula sa isang malaking church, somewhere in the US. Sumama ako sa soul winning nila. At pumartner ako sa isang medyo matagal na doon, isang Pilipino na matagal na doon. At sinubukan niyang share ng isang babae. At pagkatapos ng 10-15 minutes, tinanong niya kung gusto bang tanggapin si Kristo. At halata dun sa babae na ayaw niya na, pagod na siya sa usapan, gusto niya nang tumigil. Mabait siya, pero pero pinilit ng taong sumunod sa panalangin. Sumunod yung babae sa panalangin. Pero pagkatapos sumunod sa panalangin, tinanong siya ulit patungkol sa mga pinag-usapan. Ang malinaw ay ito. Malinaw na malabo. Malinaw na malabo dun sa babae ang Ebanghelyo. Malinaw na malinaw. Pero guess what? Pagkatapos ang lahat ng yun, naglalakad kami palayo. Sabi ng soul winner, bro, she got saved. Praise the Lord, she got saved. Why? Ayan, salamat po. Pasensya na ho at muli hong yung ating nag-fluctuate yung ating Wi-Fi signal. Muli ho, ang sinasabi ko ho ay ito, I'm not against prayer, pero ang mahirap ho ay kung ito ay naging ritual na. At kagaya nung bago tayo naputo, na sinasabi ko ay example nung isang soul winner, sinubukan niyang sharean, ang malinaw ay malabo ang Ebanghelyo. Hindi naunawaan ng babae pero napasunod niya sa panalangin. At nung kami naglalakad na palayo, ang sabi ng lalaki, praise God, she got saved. Why did she got saved? Dahil ba naunawaan sinampalataya niya ang Ebanghelyo? No. Sangayon sa lalaki, she got saved because she accepted the Lord Jesus Christ. At anong ituturo niya na she accepted? She prayed the prayer. And that is ritualistic. Hindi yun magliligtas. Mga kapatid, mag-iingat po tayo. Kung ang claim mo ng kaligtasan dahil sumunod ka sa isang diniktang panalangin at hindi dahil may namatay sa krus para sa iyo at muling nabuhay, ikaw ay nasa delikadong kalagayan. Examine yourself whether ye be in the faith. Hindi whether ye prayed the prayer. Examine yourself whether ye be. Pasensya na ho ulit mga kapatid, talagang ang atin hong wifi signal ay napaka-nipis sapagkat yun nga hong aming mismong kable ng internet ay naputol, nakikonekta lang ho ako sa kabila at pinaabot ko lang ho ang wifi signal dito. Pero dito na ho natin tatapusin yung ating and I hope na makasama ho natin kayo sa mga susunod na pag-aaral. Nakita natin yung halaga na talagang kailangan nga nating siyasatin yung ating sarili. Kung tayo nga ay mga tunay na mananampalataya. Totoo ba akong Kristiyano? At kung totoo ba akong Kristiyano, ano yung basihan ko? At ano ba yung sinasabi ng Biblia? At yun yung ating bibigyan pansin. Paano ba nilalarawan ng Biblia ang isang tunay na mananampalataya? At doon natin Ayan. Muli ho, dito natin tatapusin. At Lord willing, tingnan ho natin kung aabot yung wifi signal. Pasensya na po. At kung magkakaroon ho tayo ng prayer room, pero sasubukan ho natin